Good morning po. Andito naman po ako ngayon sa bypass road. At maglalakad na naman po ako hanggang sa dulo. Balikan to. Higit 2 oras. So ang araw po ngayon ay August 28, 2025. Ayan po ang sitwasyon po ang tanawin ngayon dito. Madilim. At ang oras natin ay alas 5:12. Hindi makita. Nakikita. 5:12. Sana po ako maglakad. At habang naglalakad ako, nagro-rosaryo ako. Panalangin ko po para sa aking sa aming mga pamilya, sa aking mga kamag-anak, kaibigan at lahat ng tao sa mundo. Sana po magkasundo-sundo na ang lahat ng tao sa mundo at sana mawala ng gera. At panalangin ko po ngayon. Mag-umpisa na po ako mag-rosaryo. Ito po. Tapos ko na po mag-rosaryo. At sana po ay yun ang dinadasal ko. Ang mabuting ang magiging mas masagana ang aming pamilya, kamag-anak, kaaway man o kaibigan, at lahat ng tao sa mundo. Sana po ay magkasundo-sundo na. At yun po. At least natapos na po ang aking pag-rosaryo. Ito po ngayon ang kalagayan dito sa bypass road. Ayan. Yun ang sitwasyon natin ngayon dito. Medyo may araw na. Malapit na sumikat ang araw sa banda roon. Ang lago ng mga halaman at mga punong kahoy dito. Yung mga talahiw. Ang lalabong na nila, ang lalaki, tataas. Ganda ng bundok. Clear na clear. Hindi natatakpan ng mga ulap. Yan ang kapaligiran. Basa yung kalsada. Malakas siguro ang ulan dito. Yung bundok. Umulan kagabi. Pero yung kalsada ngayon basa banda rito. Pero doon sa unang dinaanan ko, medyo tuyo naman. Tuyo naman. Itong kalsada lang na ito ang basa. Hanggang doon. Lugar ng lawak ng kapaligiran. Ayun lugar ng mga Ita. Kung tawagin ko Ita Village. Ayun, medyo pasikat na yung araw banda ron. Nagpakita na yung araw pero natakpan pa ng mga ulap. Banda ron. Ayun sa banda ron. Nilalakaran ko. Lawak. Iba talaga ang buhay probinsya. Napakamaliwalas. Kaya, kumpara mo sa buhay syudad, dito, nagpapasigla, nakakatanggal ng stress. Yan ang simoy ng hangin dito. Medyo malamig. Gawa siguro ng mga punong kahoy na to. At lahat ng
Nakikita niyo yung kulay, halos berde na mga damo na to. Talahib. Hanggang doon. Dito na ako sa paliko, papunta ng Ita Village. Yan. Yan ang tanawin dito. Yan ang sitwasyon ngayon dito. Tatakpan na naman yung araw ng ulap ngayon. Yan. Foggy banda ron, no? Yan lang. Sa may taas ng mga mangga yata yun. O anong klaseng punong kahoy. Ang foggy. Yan ang kapaligiran dito. Yan. Lawak. Yan. Yan mga gandun. Ang lawak ang gandun. Ay mga tanim na yun. Ayun ang pinanggalingan ko. Malayo-layo rin yun. Sila ako. Paakyat na ako dun sa ano. Ito yung papaakyat. Sa taas. Na kung saan tanaw na tanaw mo yung view ng bundok. Halos lahat ng pupunta rito. Doon sila nag-standby sa taas na yan. Yung sa may bako na yun. Lampas ng konti sa bako. Maganda kasing tanawin yung bundok dito. Ayun sa likod ko. Yan tatanong nila. Pag nandun sila sa taas. Ang ganda ng view. Ito na. Pag nalampas ko itong parang lupa pa to, wala pang semento. Itong side na to. Ayan o, yan side na wala pang semento yan. Ayan o, putik pa o. Sisementoan pa rin nila yan. Bakit na ako sa taas? Hindi ko pa natatanong yung mga kaibigan ko. Pero parang may na tingnan mo kung sila ba yun. Hindi ko natatanaw. Ito, piniprepare na nila ito. Tatambakan nila. May mga lupa na rito pantambak. Ayun. O, parang hinukay siguro. Kasi sisementohan to, side na to. Hindi ko pa natanong yung mga kaibigan ko. Yung isang araw, nandito lang sila, nakastambay sila sa apat sila. Ano ito, yung party na yan. Malapit ako sa taas. Ito na yung bako. Wala pa, hindi ko pa natatanong yung mga kaibigan ko. O wala sila. Dahil di lang ako nagpakita ng isang araw. Wala sila. Yan natin. Dito na. Na ako sa taas. Hindi ko natanong yung mga kaibigan ko. Wala sila. Nausap ko na sandali yung tao kanina. Taga San Mateo. Yan. Pababa na ako. Pero hindi ko pa natatanong yung mga kaibigan ko. Ngayon, wala sila ngayon. Samantalang nag-ulan siguro kagabi dahil nakatulog. Ayun, dahil mga bato. Ayun, na ito. Kino-construct na ito. Paligid na ito. Ayan, Ayan. Paligid na yan. Ayun. Yan. Ito na. Yung construction malapit na ito. Tambakan na mga bato rito.
lalaki ng mga bato. Kaya lahat sa bundok yan. Ito na ako sa baba. Ito yung kabilang side ng bundok ngayon. Maulap dito sa kabilang side. Pero sa kabilang side di naman maulap. Itong side lang na yan. Ayan, maulap sa baba. Lamig dyan. Sigurado malamig dyan. Lugar na yan. Ito, paliko na ako. Letter S to. Parang letter S. Parang zigzag road. Papunta rin sa papunta rin sa pinakadulo. Bali nakaka almost 8,000 na yata ako. Oo, 8,000 steps na. Hindi ko pa narating yung dulo. Tapos babalik pa ako. Ayan pa rin. Sinimento na pala nila doon sa magkabilang side na yun. Yun parang harang yun ay no. Yun. Harang yun. Pero kasi mataas dito sa side na to. Kaya parang lagyan nilang parang harang. Yung side na yun. Ayan yun. Lawak na. Hindi ko nakita yung mga kaibigan ko. Saan nga siya nagpunta. Ito na, lapit na ako sa dulo. Andito yata sila doktor ko. Yung grupo niya. Ayun ang bike. Yung dumaan kanina. Ayun, andyan sila sa dulo. Andyan yung grupo ni doktor ko. Ayun. Yan, tanawin dito. Yan siya o. Yan, tanawin. Ano din pala si mga nila yan. Kausap mga grupo ni Doc ko. Ito na. Hindi pa nakatapos. Hanggang dito lang pala sila. Hindi pa nila sinagad-agad sa dulo. Ay, itong dalawang to, hindi pa nalalagyan. Magkabilang side. Itong side pa lang na to. Pero yan, ready na oh. Sabihin, ready to ano na. As nag-uulan siguro kaya ganyan. Kaya nila natapos kagad. Na ako sa dulo. Nag-uulan eh, maputik. Yung side na yan. Punong-puno lang. Oo, kaya siguro hindi nila natapos dahil nag-uulan. Oo nga naman. Kaya pa. Side na yan. Ayun, yung isang nasa putik. May kakargang produkto. Ito na yung dulo. Ayan. Ganyan na yan. Ganyan natapos ang dulo niya. Ayun doon. Kabilang side ng bundok to eh. Yan side. Other side ng bundok yan. May mga puno ng buko pa rin oh. Ayan oh. Tapos. Yung siya puno ng buko yung sa taas na yun na yun. Ayun, isang yun na kumukuha siya ng mga ani niya nilalagay niya dito sa kanyang kolong-kolong na tricycle. Ayan o. Yan ang hanap buhay dito. Ayan. Ganda sa lugar na yun o. Siguro pagkatapos ng lugar na itong kalsadan to, mararating ko yung parking na ron. Ang ganda. Ang ganda ng lugar o, sa banda roon. Matapos lang to, medyo matatanaw ko na yung nando doon. Ganda ng kapaligiran ng banda ron, no? Oh. Ganda. Oh, ayan, focus ko. Ayan, yung lugar na yan, ayan. Ayan.
pabalik na ako. At balik na ako sa ano na nga po nga ba. At least naka naka 8,000 na siguro ako nito. Tingnan ko. 7,800 pa lang pala. Hanapin ng 8,000 dito sa Manrito. So inabot ako na may 15,000. Ang balikan to. 15,000 steps or 6. Almost 16 ganyan. Depende sa speed ko. Minsan depende sa speed ng lakad ko. Pagka mabilis ako, mababa steps. Pagka mabagal ako, mataas ang steps. Yan. Yan. Yan siya. Yan pa sila doktor. Yan pa sila doktor ko. Nagkukwentuhan pa sila dito. Kausap ko lang sila kanina. Inuop ko lang siya yung phone para para personal. Yan sila. Yan sila. Ang aga nyo naman ah. Oh. Uy, aga-aga. Dito na ako sa taas ng bundok, sa tuktok ng bundok. Ito ko na sa tuwas na tuktok ng ano na to. Bypass road. Na kung saan tanaw mo yung bundok. Ayan o. Ayan yung bundok. Ayan. 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 Ito na sila o. Susundan nila ako. Ayan o. Lit. Tagpi. Puti. Lit. Brownie. Tagpi. Puti. Ang galing nyo talaga. Galing nyo talaga. O, isa pa ha. Ito. Magagaling na kayo ha. Well trained na kayo no. Puti. Lit. Brownie. Brownie. Tagpi. Ano, paubos na. Paubos na, no? Brownie! Brownie lit. Tagpi. Puti. Brownie. Puti. Ganun talaga itong mga itong sumalo. Lapit nang maubos to. Brownie! Lit. Tagpi. Puti. Tagpi. Trainit ang mga ito. Nakakatuwa naman itong mga asan to. At least ano sila na natitrain na. Oh. Brownie. Lit. Puti. Tagpi. Yan. Okay. Oh, babay na no. Naubos na no. No, babay ha. Babay na no. Naubos na ha. Bye-bye. Pabalik na ako. Kaya natuwa lang kasi ako sa mga aso kaya medyo na-delay ako ng konti ngayon. Pabalik. Sabi ko wala na ito, sumusunod pa rin sila. Ayun oh. Sabi ko naubusan na ako eh. Kaya makabili ulit ako ng pagkain nila. Nakasama na sa budget ng mga ito eh. Apat na to. Yan. Kasama na sa budget yan. Budget ko sa pagkain. Lawak ng bundok. Saka presko. Pabalik na ako eh. Sumusunod pa rin sa akin oh. Ito si Brownie Lit oh. Brownie Lit. Ayun si Puti. Kausap ko yung isang kaibigan ko si Mang Arnel. At siyempre personal ko muna ng cellphone. Sabi niya sa akin na 63 years old lang daw siya. At tinanong niya kung inong edad ako. Sabi ko 68 na ako. At siya pala 63. Sabi niya hinggit daw siya sa akin sa resistensya ko. Dahil kayang-kaya ko pa raw maglakad ng mahigit 2 oras.
Eh siya raw, hinihingal na raw siya sa kalahating oras lang. Sabi niya kaya pinapakit niya yung sarili niya, nagsisikip daw ang dibdib niya. Kaya nagkakwentuhan kami. Sabi niya, ingit daw sa akin. Sabi ko, ano lang naman ka ako, ang ano ko lang naman ka ako, kumakain ka ako sa umaga ng pipino tsaka kamatis, tapos tubig na mainit, sabay walking. Yan sabi ko sa kanya. Eh sabi ko, naninigarilyo pa pala siya. Sabi ko, hintuin niyo ang sigarilyo. Ako lalo sisikipan dibdib niyo kasi kako hindi ako naninigarilyo. Sabi ko sa kanya. Ayun, kausap kami. Kanya mahina ang katawan ko sa amin, pero ano siya, may parang parang may edad sa akin eh. Pero yun pala, 63 years old lang pala siya. Wala mag-aakala. Kala mo mga 70 plus na siya. Ayun, edad niya. Ganun talagang. Ang pamilya daw niya nasa Canada. Sabi niya sa akin. Pabalik na ako. Ay. Ayun, tanawin. Ayun, sumikat na yung araw. Ayun. Balik na ako. Ayun, mundo ko. Yan. Ganda ang panahon. Maaraw. Ayun ang araw. Nagpakita na. Maaraw. Yan. Pabalik na ako sa tanaw ko na yung spillway. Ayan, malapit na ako sa spillway. Sabihin, after ng spillway, siguro mga 10 minutes na lang nandun na ako. Base. Dito na ako sa spillway. Ayan. That means na 10 minutes nandun na ako. Ayan, spillway na to. Tanong ko na yung mga Christmas tree, parang pine tree. Malapit na ako sa base. Doon kung saan ako nakapark. Malapit na ako. Ayun na. Ito, close na ako sa hindi ko pa natatanaw yung aking motor, kaya malapit na. Ayun, tanaw ko na yung aking tricycle. Malapit na ako. Ito ko na natapos ng aking video. Ayan, yung mundo ko yan.